Kaanak ng ilang biktima ng nahulog na Florida bus sa Bontoc Mountain Province, nakatanggap na ng 150,000 pesos na tulong mula sa Philam Asset Management Incorporated. Sa tulong ito ng Insurance Commission at LTFRB. Ang buong ulat mula sa aming kasamang Haji Caaminio. Nagpatuloy ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong araw kaugnay sa dalawang malagim na aksidente noong Disyembre at ngayong buwan na kinasangkutan ng dalawang kumpanya ng bus. Dumalo sa pagdinig ang pamilya ng dalawa sa mga nasawi sa nahulog na GV Florida bus sa Bontoc Mountain Province na sina Andrew Sicam at ang aktor na si Arvin Tado. Dahil lumabas sa investigasyon na kolorum ang naturang bus at walang hahabuling insurance ang pamilya ng mga biktima, mismo ang LTFRB, Insurance Commission at Philam Asset Management Incorporated o PAMI ang nagsanib puwersa upang ibigay ang 150,000 pesos na tulong sa mga ito. Personal na tinanggap ng ama ni Andrew na si Mang Benjamin ang 150,000 pesos. The assistance is minimal pero tulong na rin yun eh. At the very least. Exactly. It's better than nothing. Opo. Eh kung sa inyo nangyari yan, ang gagawin nyo. Opo. Magpapasalamat din po kayo, di po ba? Opo, tama. O yan, that's it. Samantala, humarap sa pagdinig ng LTFRB ang tumatayong representative ng GV Florida Bus Company at Mount Province Cable and Tours na pagmamay-ari ni Norberto Cue na si Attorney Alex Verzosa at si Attorney Godofredo Asuncion naman sa panig ng Dagupan Bus. Dito, kinumpirmang kolorum nga ang bus na bumiyahe patungong Bontoc at nakapangalan sa ibang kumpanya. Well, napagkasunduan natin, at least on record na tayo, part na ng ebidensya ang pag-amin ng abogado ng GB Florida. Number one, na ang merong authorized na ruta dito sa biyahe ng Manila via Bontoc to Sagada is nasa pangalan ni Mr. Norberto Cue doing or operating under the name of Mountain Province Cable and Tours. Number two, na lahat ng mga units ng nasabing kumpanya ay phased out units na. At noong September 2013 ay nagkaroon ng bentahan between GB Florida and Mr. Cue na number 4 ay hindi ipinagbigay alam at walang application for sale and transfer na i-file either si Mr. Cue or si GB Florida. Hanggang Marso 9 pa epektibo ang preventive suspension order sa GV Florida. Bago magdesisyon kung ano ang kalalabasan ng kaso, nakatakdang magsagawa ng on-site hearing ang LTFRB sa Bontoc sa February 28. Kasama ang DOTC Cordillera Administrative Region, Philippine National Police at Department of Public Works and Highways. Binigyan rin ng siyam na ng Florida upang magsumite ng kanilang position paper at tugunan ang mga pagkukulang ng kumpanya gaya ng pagsuko sa mga nalalabing plaka. Samantala, ibinasura naman ng LTFRB ang motion for reconsideration na inihain ng kampo ng Don Mariano Bus Transit kaugnay sa kanselasyon ng prangkisa nito matapos muling maaksidente nitong Disyembre ang isa sa mga bus nito na ikinasawi ng mahigit 17 tao. Ayon kay Hines, walang batayan ang posisyon ng Don Mariano na hindi umano sila madalas masangkot sa mga aksidente. Nakita ho namin na walang basihan yung kanilang arguments. Unang-una doon sa allegations nila na hindi naman daw sila maraming mga naging aksidente. No? Maaaring totoo na ilang buwan bago nagkaroon ulit ng aksidente, but the fact remains that there were previous cases that were already reported to the board. Doon naman po sa kanilang allegation na lack of due process, ito ay maliwanag na hindi naman sila ipinagkaitan ng kanilang karapatang noon ng pagdinig. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.